Makibalita naman tayo kay June Veneracion na inabot po ng 5 oras sa traffic. June, nasa Pasay City ka at kamusta dyan? Nako, Igan, sa mga sandaling ito ay nandito pa rin sa Macapagal Boulevard bago mag-EDSA extension. Alam mo ba, Igan, alas 6:30 kami umalis ng Apex Security Command sa may Mall of Asia. At 5 oras na kami nasa kasada. Pero wala pang 2 kilometro ang aming nababiyahe mula kanina. Ganyan katindi ang traffic sa bahagi ng Macapagal Boulevard dito sa Pasay City. Epekto ng mga isinarang daan para sa Apex Summit 2015. At sa tanang buhay ko, ito na siguro yung pinakamatinding traffic na aking naranasan. Ang mga kasabay namin dito, mga motorista, magkahalong galit at bagot ang nararamdaman dahil sa tindi ng perwisyong pinagdaraanan ngayon. Isang gina nga ang dumaing sa amin, masyado na raw siyang nag-aalala dahil may sakit pa naman daw ang anak niyang naiwan niya sa kanyang bahay sa Navotas. Ang ibang babaeng motorista dumadaing na baka urinary tract infection ang abuti nila dahil sa maraming oras na hindi makaalis ng sasakyan. Sabi pa ng ilang nakausap namin, malamang mag-leave na lang sila bukas sa trabaho dahil sa perwisyong inabot ngayong araw. May isa pa kaming nakita, nagmamaneho ng tricycle, nakatulog sa kanyang sasakyan sa gitna ng traffic. Sana man lang daw ay nagdeklara na lang ang gobyerno ng holiday sa buong Apex Week para maiwasan ang ganitong perwisyo. Bukod dito sa aming pwesto, inabot din ng gabi ang traffic sa SLEX Magallanes. Traffic din sa southbound. May ilang inabot ng 8 oras sa pagka-stranded. Ang ilan, dumaan na rin sa Apex Lane. John, yung pagtigil ba ng mga sasakyan dyan sa may Bendia area, kasama sa original na plano o hindi? Itong naging problema kasi dito, nagka-trap-trap, yung daan papunta dun sa World Trade Center. May mga dumaan dun. Ang ginagawa nila, dahil hindi pinapadaan yun yung mga walang Apex sticker ng mga sasakyan. So pinapabalik nila. Nagkakaroon ngayon ng bottleneck, dito nagkakabuhol-buhol. Dito sa may intersection nitong Macapagal Boulevard at EDSA extension. Although may mga nakatao naman dyan ng mga pulis at MMDA. Pero napakadami yung volume ng mga sasakyan na nagkaipon-ipon dito, Igan. Kaya dito talaga na-trap yung maraming motorista. At hindi ko pa alam yun anong aabutan namin pagkaliwa namin dito sa EDSA extension pa uwi ng GMA, Igan. Pero umuusad kayo o talaga nakatigil? Kanina talaga, Igan, hindi talaga umuusad yung mga sasakyan dito. Ngayon, umuusad siguro mga 2 metro, 3 metro, mas mainam na kumpara nung sa experience namin kanina standstill. O wala talagang galawan, mga 3-4 na oras nung sa aming pwesto. Kaya nga nabanggit ko kanina, 2 kilometers lang, inabot kami ng mga 5 oras o mga 4 na oras sa kahintay. Yung ibang mga sasakyan garito, nagpapatayan na ng mga makina nila, baka maubos yung mga gasolina. Ang problema rito yung mga babaeng motorista dahil kailangan pa nila lumayo at maghanap ng comfort room. Yun nga, isa kong tatanong paano yung tawag ng kalikasan, saan sila wala namang mga palikuran dyan? Yung isa nating kasamahan, yung ating assistant cameraman si Julius Villarosa at si Lando, napag-iiwanan sila ng susi ng mga babaeng motorista at maski pa paano natignan namin yung mga sasakyan ng mga babaeng motorista na napag-iiwanan namin susi at sila naman ay nakakapunta. Although malayo nga lang, lalakarin nila bago sila makapunta dun sa mga pwede nilang pagsiaran, Igan. Okay, ingat kayo dyan. Maraming salamat, June Veneracion.